Lahat ng versyong ito ay talagang napakagulo at masalimuot. Paano mo yung una. Yan. Saan ka nakatingin? Sa karsada o sa taas? Ha? Yan ba yung baba o langit yung tinitingnan mo? Sa ngayon po, maging ang kumiting ito ay naguguluhan sa iba't ibang bersyon na lumalabas. At itating ng Cogeo, Antipolo, nakapunta ng Angono. Pangalawang bersyon. Pagkatapos ng pagdinig ng na siya ay yung unang pagdinig kasi wala pa siya, nasa labas pa siya. Kung nasaan man siya, siya lang nakakaalam pa noon. Yung pangalawang pagdinig, ito na yung sinabi naman niya na siya ay sumakay sa ilalim ng truck. At siya ay lumabas, suot yung orange t-shirt, bumaba ng C6, naglakad muli, nakarating ng lalawigan ng Rizal. Pangatlong pinag-uusapan natin dito, yung petsa. Yung unang sinabi, nakalabas siya ng 14, 15 ng Hulyo, taong pang kasalukuyan. Pangalawa, yung sa sinasabi na niya ay July 6. Na ngayon, nakita ko yung report habang ikaw ay nagpipresent kanina, ang sinasabing version ngayon na lumalabas, sang-ayon na rin sa mga sinumpaang salaysay ng nilalaman ng Board of Inquiry report ay July 14. Pangapat, na gusto nating malaman tamang bersyon, ang sinabi niya, doon sa reenactment natin, ay sumuot siya doon sa may compartment malapit sa propeller sa ilalim ng truck pagdaan ng L300 na Kiko King ba yun? Anong pangalan ng Mangkiko. At sinabayan niya, pumasok siya, nakalabas. Ang sabi niya, walang salamin sa ilalim ng truck para siya ay masilip. Sa dami-dami na nabasa kong salaysay, merong mga Bucor guards na nagsasabi, gumamit sila ng salamin. Merong Bucor guards na sinasabing, hindi sila gumamit ng salamin. Meron namang CCTV footages na di umano. Sana, maipakita nyo ngayon, maipakita nyo sa committee ito, na nagpapatunay na wala talagang under chassis mirror. So sa lahat ng versyong ito, ay talagang napakagulo at masalimuot. Sa salita na rin ni Michael Cataroha ay mahiwaga. Yung po yung ating hihimayin ngayon kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. I understand from the committee secretary, kasi kanina dalawa lang po yung nanumpa, na karamihan po dito sa part ng Board of Inquiry report. Iba naman itong sinasabi ni PDL Flores. Ang sabi niya, yung na rin ng truck ay hindi taga Bucor, PDL na rin ang pumunta sa ilalim. Ay lalong gumulo itong istorya nito. Wala dito si PDL Silvestre, Jefferson Flores. Ang nag-inspeksyon ng truck sa gate 4 ay PDL din. Ibang usapan na yon kasi ng bagong 300 tao galing sa ibang lugar para palitan yung 700 na tao. Ay hindi po kakayanin ng 300 na palitan yung 700. Kulang nga. Kaya lumalabas dito, napakaraming undermanned instances na kulang yung bantay. Kasi inalis mo yung 700, pinalit mo yung 300. Wala, sa kalahati yon 350. So baka ito yung tinutukoy ni PDL Jefferson na siya na rin daw po ang sumuot sa ilalim ng truck para mag-check. So lahat pong ito pag-uusapan natin ngayon. Comsec, can I have the names that I have just mentioned and please administer the oath. Pati si Ma'am Hari. Pakikuha lang yung pangalan at paki-administer yung oath. Please raise your right hand.
Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Mr. Chair, the oath has been administered. Simulan po natin. Salamat. Umupo kayo. Balikan natin po yung, hindi ko alam, sa dami nyo kung saan ako magsisimula ngayon. Very, very juicy po lahat itong mga statement. Ano ngayon si Michael Cataroha. May ginamit ba ang salamin sa iyo natatandaan? Paki-open ng microphone. Wala po. Walang ginamit na salamin. Opo. Paano man nasabing walang ginamit na salamin? Nagtatago ka dun sa ka ba nakatingin? Sa baba po. Sa Lupa po. lupa, sa karsada. Opo. Kung meron po silang inamit, makikita po nila ako sa ilalim. Hindi ko maintindihan. Kung meron po silang inamit na salamin, makikita po nila ako sa ilalim. Makikita ka. Gusto ko ipakita yung larawan na kuha ko sarili sa cellphone ko. Pakita natin. Technical. Ako na yung photographer dyan. Nung reenactment, kumuha ko ng larawan. Can we, flash that? Yun. Can you enlarge? Pwedeng, hindi, pinaliit nyo pa. Yun, hindi yan. yung naunang litrato. Tingnan mo, balik natin doon. Yung sa pinakita mo naka-side view siya. Oh, paano mo yung una. Yan. Oh, saan ka nakatingin? Sa karsada o sa taas? Ha? Yan ba yung baba o langit yung titignan mo? Sa baba po yun. Sa baba yan. Opo. Pakita yung pangalawang larawan. Next slide. Ano yung kinakapitan mo? Propeller? Chassis po. Ha? Chassis. Ha? Chassis. Hindi mainit. Hindi po. Pero nung lumabas ka sa truck, sabi mo, ang sakit ng likod mo, tapos ang init. Di ba? Kumama po sa bakal yung liit po eh. Okay lang yung bakal, hindi nainit. Hindi po. Kahit walang gloves. Opo. Okay. Pangatlong larawan. Ito na yung kuha ko ng litrato eh. Ayan. Hindi ako kumuha niyan. Isa pa, yung isa. Yan, ako yung kumuha nito. Ito yung gamit yung salamin, under chassis mirror, kitang-kita pag naka-orange. Opo. So walang ginamit na salamin. Wala po. Pinaninindigan mo yon. Opo. Pero yung mga dati may ginagamit. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Opo. Okay, malalaman natin mamaya yan. Balikan ko si CO2 si Edmond Pangilinan, nandito ba? Wala. Comsec, akin na yung listahan ng kinuha kong pangalan. CO2 Kalalin. CO2 Kalalin. Wala dito? CO2 Dawdawon. Taas ang kamay? Wala rin. Akala ko nandiyan kanina. CO2 Arian Joy Villar. Ayun. Pwedeng pakabigyan ng mikropono si CO2 Villar. Paano yan? CO1 pala. CO1 Arian Joy Villar. CO1 Arian Villar. Gumamit ng salamin o wala? Sa ano po namin during daily routine po, Your Honor, na pag sa trabaho po namin, SOP po talaga namin, Your Honor, na gumamit po ng salamin that time. Tanong ko, yung specific instance nito na July 7, may pumasok na garbage truck, may lumabas din the same garbage truck. Ang nakalagay dito,
bumaba si CO1 Villar sa sinumpang salaysay dito at sinilip nila yung inside and outer and underneath portions of the truck using an under chassis mirror. Apparently, ikaw ito. At tanong ko, gumamit ka ba ng under chassis mirror? Your Honor, ako po yung nag-escort ng truck pero hindi po ako yung nag-search nun, Your Honor. Eh bakit nakalagay dito sa sinumpaang salaysay mo? Can I get Annex AA? Pakita. So, hindi ikaw ang nag-search. Yes po, Your Honor. Sino ang nag-search? Si CO2 Kalalin po, Your Honor, and si CO1 Habal po, Your Honor. Nandito sila? Nandito po si CO1 Habal, Your Honor. Nasaan? Ba't tinatanong ko kanina? Ayun, ikaw pala. Administer the oath, Comsec. Lumapit ka na rin ako. Bitbitin mo na yung lamesa mo. O upuan. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Mr. Chairman. Sino ang gumamit ng under chassis mirror ng salamin? Ikaw, teka, wala nang mikropono. Mamaya, Comsec, ikaw na yung upo doon. Yes, Sino sir. ang gumamit? Ikaw? Yes, sir. Security protocol po yung paggamit ng... Oo nga, alam natin yung security protocol yun, procedure yun. Ngayon, dito sa itong specific instance na ito na nire-enact natin, na pinag-uusapan ngayon, sino ang may tangan noong salamin na may tangkay sa ako ilalim po- ng truck? Ako po, Your Honor. Ikaw. Yes, sir. So, paglabas ng truck, tinusok-tusok sa ibabaw, sino yung nagtusok-tusok? Sa loob na po yung tinutusok, sir, sa DMU, sir, sa loob. Sa loob. Yes, sir. So, pagdating doon sa labas noong gate na yon, merong CCTV ron, bago lumabas pa ng isang gate, ilang kayong may hawak noong, ilan yung ginamit na salamin na may tangkay? Bali, isa lang po yun, Your Honor. Isa lang. Your Honor. Ikaw lang ang may hawak? Yes, sir. So, umikot ka. Sino nagsusupervise sa'yo? Supervised by CO2 Kalalin, sir. Nakatuwang ko rin po sa pag... Si O1 Arian Joy Villar, nasaan? Bali, siya po yung nag-escort papasok, sir. Papasok ng? Yes, sir. Hindi, tinutukoy natin ngayon, palabas na. Yes, sir. So, siya yung nag-escort papasok. Yes, sir. Ikaw naman sa palabas, ikaw yung bantay doon. Yes, sir. Kami So, po yung... hawak-hawak mo yung salamin na may tangkay. May nakita ka? Wala po, sir. Umikot ka. Yes, sir. Ito tinuturo ko ngayon sa screen. Ito, ako may hawak ng tangkay niyan eh. Nung reenactment tayo, nakita ko orange oh. Pwede bang expand yan? Palakihin pa. Lakihan mo pa. Ayan, zoom out. Ayun. Wala ka nakitang ganyan? Wala po, Your Honor. Wala ka nakitang, hindi yan. Yung aking kuha, hindi ko kuha. Ayan. Wala ka nakitang kulay orange? Wala po. Saang anggulo ka pinasok mo yung may tangkay na salamin? Sa harap? Sa makina? Hindi lang po sa paikot po yan, Your Paikot Honor. ka. Yes, sir. So, habang hawak-hawak mo yung truck, I'm sure, meron kang yabag na tumutunog. O kaya, kausap mo yung katabi mong, sino kasama mo? CO2 Kalalin, sir. Si Otto, pare, wala naman ako nakikita rito eh. Ganon, nag-usap ba kayo? Bali, ikot po kami, sir. Ikot. Sabay kayong dalawa na ikot. Bali, alternate. Palibot po talaga, sir. Ikot. Tapos, sa Yung likod, parang sa likod, sir. Sa likod. sa likod, sa harap, pati sa makina, Yes, sir. siguro. Paikot po. Ilang ikot? Counterclockwise? Yes, sir. Ganun. Sa lubungan o... Oo. Parang yung aeroplano, pag lilipad, naikot mo na yung piloto. Sa baba. So, umikot ka, ilang beses? bali, isang ikot lang po yun sa lubungan kami, sir. Wala kayo nakita. Wala po. Michael, magsabi ka ng totoo. Umikot sila, 2 beses, sa lubungan, counterclockwise. Alam mo yung counterclockwise? Yung ikot, pa kanan, pa kaliwa, sa lubungan. Wala ka narinig na. Wala ka narinig na nag-uusap. Wala po. Wala ka nakita sa salamin o meron? Wala po. Nagsasabi ka ng totoo? Opo. So, pag ikot nila, dapat kita mo yung tangkay na yan, no? Kasi kita ka. Opo. Kikislap yon. Kasi anong oras to? Umaga po. May suminip naman po. Naulan o may araw? May araw po. May araw. Kung may araw yan, medyo nagre-reflect pa yan. Pagpasok yung sinag ng araw ay naaaninag doon sa salamin, may reflection. Wala. Wala po. Hindi mo nakita si
Anong pangalan mo ulit? CO1. CO1 Alba? Habal. Hindi mo siya nakita? Si CO1 Cesar Ellis Sar Habal. Wala po, Your Honor. Hindi. Tinatanong ko si Michael. Sorry. Wala ka Wala nakita yung sapatos nila, yung boots na itim. Meron po no, ako humilit po sa ilalim. Ako kanina po. Sumilip sa ilalim. Opo. Tapos wala po silang inamit na salamin. Sino nakita mong sumilip sa ilalim? Hindi ko alam kung yun o mitliin po yung humilip eh. Basta may humilip po sa ilalim nun eh. May sumilip sa ilalim. Kasi kung Opo. PDL yon, naka-orange yon. Yung po kasi masyadong nakita. Ay, kilala mo ba yung si PDL de la Cruz? Hindi po eh. Sige-sige rin? Yung po ilala yun eh. Hindi mo kilala? Opo. Kasi ang sinasabi ni PDL Quirino de la Cruz, siya raw ang nag-inspeksyon noong oras na yon. Si Owan Habal, pinapayagan niya ba ang PDL na sila rin ang mag-inspeksyon? Your Honor, bali sa inner gate, sir, bali PDL po yung katuwa namin. But nagsisearch po kami sa outer na, sir. Taga. Sa inner gate, kakatuwang nyo ay PDL. Yes, sir. Okay. Itong pagkakataong ito, merong PDL kayo nakatuwang? Ay, Sa inner sir, gate? meron, sir. Sino? Hindi ko lang familiar, sir. Ha? Hindi ko po ano yung pangalan ng mga nasa loob, So, sir. bakit nagiging katuwang ang PDL sa pag-iinspeksyon dahil kulang sa tao? Ganun na rin siguro, sir, kasi bali ang pinalitan namin is 700, sir. Bali, 300 Teka. Policy, ano na to eh. General Katapang, hinahayaan ba ho ang mga preso na sila, ito, sinabi ni CO1 Habal na katulong na rin ang PDL mag-inspeksyon. Are they authorized to do this? Chairman. Yes, Chairman, Senator opo, mag-comment lang po. Excuse me po, General. Nung panahon po namin, Chairman, talagang kami po yung mga barangay tanod. Ang tawag po doon ay inmate custodial aid. Meron po talaga nung panahon po namin. Mga barangay tanod po yun, lumalabas na mga barangay tanod. PDL din? Opo, inmate. Naka-orange din po yon. Hindi po. Kami po noon ay nakamaong na jacket na meron pong inmate custodial aid po ang tawag sa amin dati. Membro po ako noon. Opo. Si Senator Padilla po is not under investigation here. Pero tatanungin ko po anong kulay ng suot na kasuotan nung PDL na nakita mo, Michael Cataroha? Naka-Bucor din? Opo. Nakaharap po siya. PDL nag-uniforme ng Bucor? Hindi po, nakasakakos po siya eh. Nakasakakos, nakapalkalong po Bucor. Teka, Yung ulang teka. po nakita po ano. Yung po yung Kasi kumilit. nakatingin ka sa karsada. Yung po yung kumilit. Kasi nakita Paano po mo yung makikita yung uniforme noon? Kung yung nakatingin ka suot sa... po nilang pantalon. Paano? Yung suot po nilang pantalon sa sapatos. Ano yung suot nilang pantalon? Nakaulay brown po. So, uniforme ng Bucor. Opo. So, sabi mo kanina, PDL yun Hindi nakita ko mo. alam kung PDL or Bucor. Kasi po, dalawa po sila kumilit eh. Yung isa po Bucor, yung isa po, yung una kita kasi parang PDL po yung isa eh. Meron talaga. So, sabi ni Senator Padilla, nung panahon daw nila, bilangguren kasama sa pag-iinspeksyon, pumapasok sa ilalim kasi baka maduman siguro yung uniforme ng Bucor, pasuot-suot sa ilalim, magrasahan, mainit, may putik, maalikabok. So, CO1 Ellis Habal, ano ba nakasama mo? Bucor o preso? Bali sa inner, sir, may katuwang kami na gaya na sabi ni Senator Padilla, sir. Katuwang namin yung ICA, sir. Bali kami. Tapos pagkatapos, bago lumabas yung truck, sir, bali ipapacheck namin sa kanila, sir. Tapos pag okay na, sir, itatawag na ng desk officer namin, sir, na magbibigay ng info sa Operation Center bago tsaka po
ilalabas na po namin yung truck bago. So sa pagkakataong ito, nandun ka sa inner at pumunta ka rin doon sa outer, doon sa palabasan ng gate 4. Hindi po, bali sa outer lang po kami, sir. Hindi, kanina kasasabi mo lang yung inner, may kasama kang preso eh. Wala po. Ha? Sa loob lang po yung, sa inner po, ang mga ika. Bali, may gate po yun. Doon po kami sa labas nun, sir. Saan ginamit ngayon yung under chassis mirror, yung salamin? Yes, sir. Sa labas, sir. Sa labas. Yes, sir. Nandoon ka? Yes, sir. Kadalawa kayong Bucor personnel. Sino yung pangalan? Kasama ko po si Otto Kalalin, sir. CO2 Kalalim. Kalalin, sir. Yes, sir. Hindi ito nakasama general sa investigasyon? Si CO2 Kalalim. Hindi siya nakasama doon sa Bucor inquiry? Kasama po, Mr. Chair. Pero wala akong kopya nung kanya nandito lamang si Nico Namuco, si Alexander Gidong, John Mark Alba. Hindi ko nakikita yung... Kalalin, tama. Ang sinasabi rin ni Kalalin ay merong salamin. At sinasabi ni Kalalin na ang sinasabi raw ni Kataroha ay kasinungalingan. So, ang tanong dito, may salamin ba o wala? Michael, Wala po. wala salamin. Opo. CO1 Habal, may salamin? Meron, sir. Merong salamin. Ayun, kung sino dito ang kasi kung meron talaga, ibalik nga natin doon sa akin, yung kuha ko, hindi ko, kasi kuha ito. Yung kuha, yan, kasi kuha ko yan eh. Cellphone ko yan, nasa cellphone ko pa hanggang ngayon yan eh, nung reenactment natin, ako mismo ang kumuha niyan. Kitang-kita doon sa, kung merong salamin, kitang-kita talaga kung nandoon si Michael. Sinasabi mo kasi, Michael, na kaya mo na ipasok ka agad yan, pasok ka doon sa kabisada mo yung ilalim ng truck. Opo. Kabisada mo yung ilalim ng truck. Di ba, Michael, nung araw nagtatrabaho ka sa gravel and sand? Opo. Ayun. Ang ginagamit ba nung panahong yon nung nagtatrabaho ka doon, dump truck din? Opo. Di ba mga gravel and sand, karamitan lalo kung malalapit na construction site, elf? Malalaki po yung sa amin. Panuwinel po yung amin eh. Ha? Panuwinel po yung amin. 10-wheeler? Opo. Graba, lahat na pahinante ka ron. Opo. Dito ba sa Bilibid, may nagdi-deliver din sa iyong pagkakaalam ng gravel and sand? Wala po. Wala. Opo. Di ba may mga construction din doon? May Bago na, kasasabi lang ni General kanina na Bago na po kasi ako merong dun mga pending construction na naiwan si General Bantag na hindi natapos. bago na po kasi ako nun eh. Kasi may mga nagsasabi, tumakas ka sa gravel and sand. Kakalipat ko na po kasi ng maximum nun eh. Ha? Wala po ako alam sa ganun eh. Wala kang alam. Bago na po kasi ako eh.